Isang mapagpala at magandang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat mga kapatid. Araw po ngayon ng Miyerkules sa loob ng ika-4 na linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakiisa sa pagdiriwang ng ika-5 anibersaryo ng pagkakatalaga ng Simbahan ni San Antonio dito sa Pila bilang pambansang dambana. Kahapon po ay pinagdiwang natin ang ika-5 anibersaryo. Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat po ng mga ginamit ng Diyos na instrumento upang ang pangyayaring ito ay maging isang kaganapan at maging isang tagumpay at handog pasasalamat sa Diyos sa karangalan ni San Antonio ng Padua na ating patron. Purihin ng Diyos. Ad maiorem Dei gloriam. Sa Diyos ang lahat ng ating papuri at pasasalamat. Ang Diyos ang dapat purihin. Salamat kay San Antonio sa kanyang gabay at inspirasyon sa atin. Pagbati po sa lahat ng viewers and followers of the Daily Gospel Reflection, sa mga deboto ni San Antonio, at sa lahat po ng mga tumutulong sa amin, walang sawang papaabot ng kanilang pagdamay sa panahon ng aming pangailangan. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong Miyerkules sa ika-4 na linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Pagdinilayan natin ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Juan. Mula po ito sa ika-12 kabanata, mga talata 44 hanggang 50. Ang pamagat po ng ating ebanghelyo ay nagsasabing si Jesus ang liwanag at ilaw na kailangan natin. Sapagkat sinabi ni Jesus, dumating ako sa mundo upang maging ilaw, upang maging liwanag. Si Jesus ang liwanag at ilaw na kinakailangan natin. Siya rin po nagsabing, ako ang liwanag ng mundo. I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Noong pong nakaraang isang linggo, sa ika-6 kabanata mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, paulit-ulit na sinasabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. At sa Ebanghelyo po, noong nakaraang linggo, ay pinagdiwang natin ang linggo ng mabuting pastol. At sinabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol. At ngayon naman po, sa ating ebanghelyo, sinasabi ni Jesus na siya ay dumating upang maging ilaw ng mundo. Na para bang sinasabi niya, I am the light of the world. Kaya si Jesus sa ating ebanghelyo ngayon ay nagpapakilala bilang ating ilaw at liwanag na ating kinakailangan. Sa ebanghelyo ayon kay San Juan, chapter 1, Verse 19, Jesus is described as the light. He is our light. He is the true light. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, hindi upang manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Yan naman po ang sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon. Sa ebanghelyo din ayon kay San Juan, chapter 8, verse 12, sinasabi po, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Isaiah chapter 9, verse 2, refers to the coming of Jesus as the light of the world. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. At ito po ay tumutukoy kay Jesus, ang ilaw na darating para sa mga nadidiliman bunga ng kasalanan. Ang salitang ilaw po o liwanag sa Biblia, sa Lumang Tipan ay binabanggit po ng 177 times. Sa New Testament naman po ay binabanggit ito ng paulit-ulit ng 95 times. Isa din po ito sa tinatawag na one of the 7 I am sayings of Jesus. The word light in the Bible is very rich in meanings.
It can refer to sacredness, sanctity, blessedness, holiness, purity, innocence, goodness of God, the glory of God, the grandeur of God, His wonder, His magnificence, His intelligence, enlightenment, wisdom, and many more. Kaya napakayaman po ng salitang ilaw o liwanag sa daigdig ng Biblia. Kaya nung panahon ngayon, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang nananalig sa akin, kundi pati sa nagsugo sa akin. Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Kanya. Jesus here is actually making a very strong statement, and He wants His listeners to take these words seriously. The light that comes from the Father is the same light that He is for us in the world. Si Jesus ang ating ilaw. And whoever follows me, Jesus tells us, will never walk in darkness. Kaya ang pagdating ni Kristo sa mundo ay pagdating ng liwanag para sa mundo. I am the light of the world. Kaya wala pong ibang character sa Biblia na nagsasabing siya ang ilaw maliban kay Jesus. Kaya ano ba ang sinasabi sa atin? Una, that the world has no other light than Him. At wala tayong ibang ilaw na kinakailangan maliban sa Kanya. Anumang liwanag na nakikita natin sa kabanalan ng iba ay liwanag din na nagmumula kay Jesus. At ito ay reflection lamang ng liwanag na nagmumula sa Panginoon. The world needs Jesus as light, sapagkat siya lang ang pinagmumulan ng tunay na liwanag. Kailangan natin si Jesus bilang liwanag dahil kung wala siya sa ating buhay, patuloy po tayong mamumuhay sa kadiliman. Darkness is simply characterized by the absence of light. And so the absence of Jesus in our life means darkness. Sapagkat si Jesus ang ating ilaw at liwanag. The world is made for light and never for darkness. Tayo po mga kapatid ay hindi mga anak ng kadiliman. Tayo po yung mga anak ng liwanag sapagkat ang Diyos ay liwanag, o kaya tayo po yung mga anak ng liwanag. Because of the presence of Jesus as light in our life, we plainly see with eyes of faith the ugliness of sin. Kapag hindi po tayo naliliwanagan ng Panginoon, hindi natin makikita ang kasamaan at kadiliman ng kasalanan. Because Jesus is our light, and because of Him, we are able to see everything that is good in the world, shining in its true beauty. At ano po ang hamon sa atin? Maging mga liwanag tayo ng Diyos na sanlibutan. Maging reflection tayo ng kabanalan at kaliwanagan ng Diyos sa mundo. Sabi nga, ang buwan ay nagbibigay ng liwanag dahil sa liwanag na nakukuha nito mula sa araw. The light that we see from the moon is only a reflection of the light that comes from the sun. Kaya kapag hindi po nakaugnay ang buhay natin sa Diyos, hindi tayo kailanman makapagbibigay ng liwanag sa mundo. Si Jesus, ang ilaw at liwanag na kailangan natin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa panahong kami ay naliligaw dahil sa pagtahak sa dilim ng kasalanan, bigyan mo kami ng tanglaw at liwanag upang matagpuan namin ng tunay na daan pabalik sa iyo. Ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming liwanag. Amen. Maraming salamat po mga minamahal na kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. At sa lahat po ng nakiisa sa masayang pagdiriwang kahapon ng ikalimang anibersaryo sa pagkakatalaga ng simbahang ito ni San Antonio bilang pambansang dambana, maraming salamat po sa kanyang kabunyian. Ang ating minamahal, His Eminence Jose Cardinal Advincula Jr., Archbishop of Manila. Salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa inyong presensya sa aming piling. Sa inyo pong minamahal na Personal Secretary, Father Miko, maraming pong salamat. Sa lahat po ng mga shrine rectors sa mga dambana sa Diocese ng San Pablo, sa inyo po mga parokyano, mga deboto, at sa inyong presensya at pakikiisa, lubos po ang aming pasasalamat. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong pag-ibigay ng sarili sa gawain ito. At sa ating minamahal na Parochial Vicar, Father Jami, sa lahat po ng tulong at suporta na iyong ibinigay para sa maayos na liturhiya at sa marami pang bagay na iyong naiambag.
maraming salamat. Sa aming pong PPC, PFC, sa lahat po ng mga parishioners, sa Dambana ni San Antonio ng Padua, at sa lahat po ng mga deboto, sa lahat din ng mga tumulong sa amin, sa lahat ng mga samahang pangsimbahan na involved po at talagang nagbigay ng sarili para sa katatagumpay ng gawain ito. Maraming salamat po. Patuloy nating mahalin San Antonio at magpaampon tayo sa Kanya, at sa Diyos tayo ay patuloy na magpasalamat sa malaking biyaya na ating tinanggap. Pagpalain po tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.